Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala. Sa panahon ngayon na nagkalat ang mga makabagong technology at iba't ibang distractions, mahirap na po para sa ating mga kabataan ang mag-focus lang sa kanilang pag-aaral. Kadalasan tuloy ay hindi nakakapagtapos ng kolehiyo ang iba sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang mga scholars ng OWA na napagtagumpayan ang pag-aaral. Hindi lamang sila basta nagsipagtapos, nagtapos po sila with honors. Kasama din po natin ang kanilang mga OFW parents na nagsilbing inspirasyon nila sa kanilang pag-aaral. Makakapanayam din po natin ang ating OWA Administrator, Carmelita Dimson. Samahan niyo po kami at alamin ang kanilang mga kwento sa pagbabalik ng Buhay OFW. Nakapagsimula sila pagkatapos yung kanilang ama o ina ay hindi na OFW, natapos na yung kanilang kontrata, pwede pa daw ba siya magpatuloy? Pwede. Pwede nang ituloy yun kasi nakapagsimula na siya. iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, mag-iRemit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo. Napapanood po tayo sa Buhay OFW sa UAE, sa Saudi Arabia, Italy, Guam, Europe, syempre hanggang sa South Africa po napapanood tayo at syempre sa United Kingdom. Syempre po ngayong gabi maligaya po kami dahil makakasama po natin ang napakatyaga sa atin po at napakasipag ang nag-iisa, ang administrator po ng OWA, Administrator May Dimson. Magandang gabi po, Admin May. Yes, magandang gabi Marisa. Salamat sa iyong pag-imbita sa akin muli sa iyong programa. Siyempre, we're partners at tayo po'y magkakapatid sa serbisyo sa ating mga OFW. Admin May, nako, excited na po kaming malaman tungkol sa mga scholars ng OWA. Pag-usapan nga po natin, kailan pa po ba nyo inumpisahan itong pagbibigay ng scholarship sa mga pamilya ng ating mga OFW? Sinimulan natin itong ating mga scholarship programs, no? Iba't iba kasing klase ng scholarship program yan. Nagsimula tayo ng 2006, no? At magmula noon, dinagsana tayo ng mga aplikante, ng mga anak ng mga OFWs na gustong magpatuloy ng pag-aaral nila sa pamamagitan ng scholarship program natin. Ayun. Admin May, ano po ang mga iba't ibang klase ng scholarship ang ibinibigay natin sa ating mga OFW families? Unang-una, nandiyan yung ating Education for Development Scholarship Program na ito ay highly competitive scholarship program natin na ang mga pumapasa doon sa eksaminasyon na binibigay natin na sa pamamagitan ng tulong ng DOST ay pumapasa at nagiging kabilang sila sa top 100 doon sa mga nag-exam, no? At sila yung tatanggapin natin under this program. In other words, ang mga scholars natin dito ay piling-pili talaga. Ito yung mga nangunguna sa kanilang mga klase nung sila ay nasa high school at nung nag-exam sila, sila nga yung nanguna dun sa mga eksaminasyon na yon. Pangalawa, meron tayong OFW Dependent Scholarship Program. Ito yung mga anak ng mga OFWs na hindi gaanong mataas ang sweldo nila at sila ay nandoon sa mga poorest of the poor provinces na identified natin at binibigyan natin din ng pagkakataon na kapag-aral.
Yung pangatlo naman ay yung anak ng mga OFWs na namatay. Namatay na yung kanilang ama o ina, wala nang pangpataguyod sa kanilang pag-aaral, kaya binibigyan natin din ng scholarship para sila ay makatapos ng pag-aaral nila. Napakaganda. So talaga palang lahat ng antas ay nabibigyan ng focus kung saan ang edukasyon mas kailangan ng ating mga pamilya. May hundreds na po ba ang mga napatapos nating mga scholars simula 2006? Marami na rin yan, Marisa, kasi kung every year meron tayong pinipiling 100, no, para doon sa EDSP natin. So kung tayo nakapagpatupad na mga batch 6 na tayo pang 7th na ito. Mga 700. So may imagine mo kung gaano nakarami yung nakapag-avail nitong scholarship program natin dito. Doon naman sa mga anak ng mga namatay, syempre ayaw naman natin na marami nag-a-avail yun because ang ibig sabihin nun, nawala yung ama o ina nila na kaya natin sila nabigyan ng scholarship. Yun naman doon sa ODSP, malaking numero yan dahil malaki yung slots na binibigay natin. Yan, mga 1,200 slots yan, taon-taon ang binibigay natin. Naku, kung gano'n naman pala, kulang-kulang pala na mga 1,000 na ang mga scholarships natin. Mahigit 1,000. Yes, wow, that's nice to hear. Ngayon po, Admin May, paano po ba ang proseso? May mga kakilala po tayo na gusto mag-avail ng scholarship mula sa OWA. Ano po ang dapat nilang gawin? Saan po dapat dumiretso dito sa main? Ano po ang dapat nilang gawin? Yung mga OFWs po na mayroong mga anak na inaakala nila na maaari silang mag-enroll under our scholarship program, iniimbitahan ho namin kayong magpasyal doon sa pinakamalapit na Regional Welfare Office ng OWA para makapagbigay ng kanilang application at makapagtanong pa ng mga iba pang detalya para doon sa availment nila ng programa na yon. Wala pong gaanong maraming requirements yan. Kailangan lang na mapatunayan na kayo po ay miyembro ng OWA o kayo ay anak ng isang OFW na member natin. Ayun. Kunwari po, sabihin nating former OFW, hindi na active, pwede pa rin po mag-avail? Ang ito ay para sa mga active members. Sa mga, ayan, naku, buti naklaro natin, Admin May. Ito po ay para sa mga active members ng ating mga OFW. Na meaning to say, hanggang ngayon nagtatrabaho at miyembro ng OWA. Yung iba nagtatanong sila, halimbawa daw nakapagsimula sila, pagkatapos yung kanilang ama o ina ay hindi na OFW, natapos na yung kanilang kontrata, pwede pa daw ba siya magpatuloy? Pwede. Pwede nang ituloy yun kasi nakapagsimula na siya. Nakapagsimula na. Ayun. So, dapat idiretso. Hindi naman puputulin kayo sa gitna. Dapat idiretso. Napakaganda nun, Admin May. Ngayon naman po, nasa proseso na tayo. Napili na po ang ating mga scholars. Paano po natin dapat ma-maintain? Importante na sila ay ginagabayan ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kapatid. Parati kong inuulit sa kanila every time magkaroon tayo ng briefing sa kanila, no, na ang pagiging scholar ng bata ay hindi lamang na siya lang ang sarili niyang makakatulong para ipagpatuloy niya yung scholarship na yon. Importante na may inspirasyon siya at ito nga yung kanyang mga magulang. Kahit malayo ang kanyang nanay o tatay, pwede pa rin naman siyang gabayan, no? Parati siyang binibigyan ng mga advice. Sabihin niya na, kailangan anak, magtapos ka dyan dahil ikaw na lang ang pag-asa natin. And, syempre, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga siblings, no? Kailangan din siyang suportahan. Kaya, parati kong inuulit yun na importante po na ang inyong mga anak ay meron silang tinitingalang inspiration or model. At the same time, Marisa, dito naman sa OWA, meron din tayong mga foster parents. No? Ayun? Ano ba yung foster parents? Alam ko lang yan, yung parang nag-aampon pag Christmas for a certain period of time. Yes. Ano naman po ang foster parents sa OWA? Merong mga nanay-nanayan sila dito o mga tatay na sila yung nagbibigay ng counsel, ng advice sa kanila kung halimbawa meron silang problema sa pag-aaral nila o maging sa personal na buhay, baka meron silang gustong ibahagi, no? At wala yung nanay na makikinig sa kanya o wala yung tatay. Kaya we make sure na merong tao dito sa OWA or doon sa mga regional welfare offices natin na sila yung nakikinig at nagbibigay ng advice sa mga nangangailangan. Admin May, nako, eto na po, malapit ng Labor Day. Ano naman po ang ginagawa natin dito sa OWA at paano mararamdaman ng ating mga OFW, mga kapatid natin sa abroad, ang Labor Day po natin?
Ditong darating na Labor Day, Marisa, meron tayong libreng tawag para sa mga pamilya ng OFWs na gusto nilang tumawag sa kanilang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Importante kasi nga yung communication, kaya isa ito sa mga activities natin itong darating na May 1. Bukod doon, maglo-launch din tayo ng isang programa for reintegration. Ito yung tinatawag nating mag-impok, magnegosyo movement. No? Wow, mag-impok, magnegosyo movement. So, ito ay soft launching ng programang ito na pwede natin dalhin ito sa ibang bansa pagkatapos itong Labor Day para naman maka-engganyo tayo ng ating mga OFWs at pati na rin yung kanilang mga pamilya na mag-impok, no? Nung kanilang kinikita doon, i-save naman nila. Tama. Mag-invest din sila sa mga savings nila at magnegosyo. Ayan, kaya yun ang ating napakaganda. movement na ilo-launch. Ayan, napakaganda. Parang ito yung sinasabi rin, Admin May, ni Ambassador Grace Relioso Princesa, ang ating ambassador sa UAE, ang Pinoy Wise. Ganyan din. Ganyan mga ang entrepreneurial, kanyang- livelihood, business, diba? Investment. Naku, napakaganda. Ngayon naman po, Admin May, bigyan niyo po ng message ang ating mga scholars at ang mga incoming scholars natin, ang ating mga graduates mula po sa OWA. Congratulations sa inyong lahat at hangad namin ang inyong tagumpay sa mga darating na araw. Sa mga incoming scholars naman natin na pumasa dito sa ating competitive exam at kayo ay kabilang sa top 100, kami rin ay bumabati sa inyo. Congratulations! At sana maging katulad din kayo nitong mga nakaraang batch na marami sa kanila ang nagtapos na may top honors. Gusto ko kayong makita 4 or 5 years from now na kayo ay mga summa cum laudes din or magna cum laudes or cum laude, pwede na rin. Good luck sa inyong lahat. Nako, maraming salamat. Napaka-inspiring naman ang message. Alam niyo naman po, from the academe, itong si Admin May. Kaya talagang parang teacher na teacher yung kanyang pagsasabi ng mga message sa ating mga scholars at mga graduates. Magbabalik po ang Buhay OFW. Hulog. Then, press copy. Malalaglag na siya. Once na tumunog siya, ibig sabihin, ready to drink na siya. Okay? And you have a very delicious coffee. Ay remit, may ngiti sa bawat padala. Ay remit, ay remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Welcome back! Para po sa ating mga OFW in Focus, narito po si Princess para sa isa na namang kwento ng inspirasyon at aral. Dumalaw ang Buhay OFW sa lungsod ng Muntinlupa para makapanayam si Kuya Nelson Vivo, isang OFW sa Middle East. Taong 2001 nang ma-retrench si Kuya Nelson sa kanyang trabaho dito sa atin. Sa kami rin sa nawawalan sa company dahil umalis yung mga company rito. Doon ako nag-start mag-apply. Maganda naman ang kanyang napasukan trabaho sa Kuwait. Ang company, DynCorp International. Under kami na military, Kuwait Air Force. Under ng F-18 project. So support kami sa military. Yung mga equipment nila, kami nagkakalibre. Hindi naging madali ang unang alis ni Kuya Nelson.
Ang anak ko pala noon, isa pa lang. Dalawa, bali 6 months pa lang yung bunso, yung pangalawa. Pag alis ko, iyak eh. Talagang iiyak. Kasi Saudi Arabia talagang sarado pa. Wala naman talagang sa Middle East. Talagang malungkot. Iiyak ka talaga. Lalo yung anak mo, 5 years old pa lang yung panganay ko. Iniwanan ko. Masakit. 11 taon ng OFW si Kuya Nelson. Meron na siyang sariling lupain, sasakyan, at napaayos na rin niya ang kanilang bahay. Aminado si Kuya Nelson na hindi pa ganun karami ang mga material na bagay na kanyang naimpok. Dahil ang pag-aaral ng kanyang mga anak ang kanyang prioridad. Yung isa, scholar sa OWA, tapos yung dalawa, consistent scholar sa elementary. Hindi namin maiwasan itanong kay Kuya Nelson ang kahulugan ng drum set na kapansin-pansin na nakapwesto sa kanyang likuran. Nung bata pa ako, kasi mahilig ako sa music eh. Doon ko na-discover na tumutugtog pala ako. Ngayon na makagraduate ako ng high school, meron kami magkakaklase, nag-form kami ng band. Kaya lang, noong panahon na yun, wala naman akong pera, wala kaming pera para makabili ng instrumento. Ang tagal ko pinangarap makabili ng drum set. Hindi ko nakuha sa Pilipinas. Tapos nung after ko sa Saudi Arabia kasi, wala naman akong band. Kasi bawal sa Middle East yung mga ganyan, yung matugtugan. Hihingi ka ng permit para makatugtog kayo. So wala akong nabuong band sa Saudi Arabia. Nung nagpunta ako ng Kuwait, medyo open ang konti. So nagkita-kita kami rin ng mga kasama ko na hindi ko makasama sa trabaho. So may hilig din sa music. So hanggang sa nagkita-kita, nagbuo ng banda. So doon ko naisip na bilhin ako ng drum set. So in-order ko pa to sa eBay eh. So galing pa siya US, pinapa ko sa Pilipinas. Hindi lang luho para kay Kuya Nelson ang pagkahilig niya sa musika. Ginagamit din niya ang kanyang talento sa pagtulong sa kanyang mga kapwa OFW. Nag-form kami ng band doon. Kahit paano, yung banda namin, kumikita, tumutugtog. Sa marami kaming natutulungan kasi from time to time, meron kaming gig doon. Natawag namin na concert. Yung kinikita noon, binibigay namin sa Philippine Embassy para doon sa mga runaways na kababayan. Binibigyan kami ng ticket, yung mga tulugan nila. Kalimitan nga. Tapos yung iba, sa ibang group naman, sumasama kami, kinukuha kami. May mga scholars sila sa Pilipinas, dito sa atin. So, nakakatulong yung band namin doon. Unti-unti na nakakamit ni Kuya Nelson ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya narito ang kanyang payo sa mga nais makipagsapalaran sa abroad. Para doon sa mga kabataan na nangangarap mag-abroad, so ngayon pa lang, kung mag-aaral kayo mabuti para magkaroon kayo ng magandang trabaho. At para sa kanyang pamilya, sa mga anak ko, mag-aaral kayo mabuti para naman yung pag-alis ko masulit, magkaroon ng kabuluhan. Para yung mga pangarap nyo, matupad nyo rin. Sa misis ko, konting tiis pa. Mahirap mag-alaga ng nag-iisa. Kaya wala ako. So, financially na lang siguro ako nakatulong. Sa konting advice. Sa misis ko, magpakatatag ka sana. Na makayanan mo pa yung pag-aalaga sa nating anak. Ay remit, may ngiti sa bawat padala. Ay remit, mag-ay remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. West Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan, Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To go travel. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. EGI Pamuli Nauen Hotel, Lawag City.
Ngayong gabi po ay maligaya po kami dahil makakasama natin ang mga 2013 graduates po at scholar ng OWA. Hindi lamang po sila basta graduates, sila po ay magna cum laude, nako, what have you. Ganyan po kagagaling ang mga scholars natin dito sa OWA. Isa-isahin po natin silang kilalanin up close and personal ang ating kapatid na si kapatid Ricardo Saladas Jr. Isa po magna cum laude. Nako ha, magandang gabi kapatid Ricardo. Magandang gabi rin po Miss Marisa. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers mula sa buong bansa at buong mundo. Ako po ay nagtapos sa Universidad ng Pilipinas, Diliman ng BS Business Administration and Accountancy. Wonderful. Maraming salamat Ricardo at syempre kasama naman natin ngayon si kapatid Melvin Lasha, isa pong magna cum laude at katabi niya ang kanyang mommy dearest na si Melanie Lasha. Kapatid Melvin? Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa lahat ng nanonood ng Buhay OFW. Ako po ay nagtapos ng BS Electrical Engineering galing sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Kapatid Melanie, anong nararamdaman mo? Magna cum laude ang iyong anak na si Melvin. Siyempre ma'am, masaya. Dahil nakapagtapos na siya sa pag-aaral niya. Sa tulong ng OWA. Ayan, syempre, kaya dapat kailangan mahalin natin. Magmiyembro po tayo parati ng OWA kasi pag active member tayo, nako, dehado sa atin ang mga hindi miyembro ng OWA. Di ba po? Okay, kapatid Melanie, maraming salamat. Ngayon naman, si kapatid Miguel Panelo, isang cum laude. Yan, Miguel, kamusta? Anong natapos mo? Magandang gabi po at magandang gabi din po sa mga nanonood. Nagtapos po ako ng Computer Science sa University of Santo Tomas. Okay, very good. Computer Science naman si Miguel. Henmark Pichay at syempre katabi niya si Father Henry Pichay at isa po siyang cum laude. Henmark? Magandang gabi po Ate Marisa at sa lahat po ng mga manonood ng Buhay OFW. Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering mula sa New Era University. Nako ha, itong New Era University sa Quezon City. Ayun, nako. Napakaganda. Ikaw ay isang civil engineer. Ang natapos mo? Apo. Nako, tama. Nako, mga ininyero naman. Tatay Henry, kanina pa tayo nagkita-kita, nakausap kita earlier. Talagang parati ka nakangiti. All throughout sa maghapon nating pagsasama dito sa OWA. Ano ang nararamdaman mo? Ipapatayo ka na ni kapatid Henmark ng iyong bahay. Siya ang mag-i-engineer. Anong masasabi mo? Kapatid ni Marisa, talagang masayang-masaya ang aking damdamin dahil may sumusunod sa yapak ko na bilang inhenyero sa tulong ng OWA at higit sa lahat sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Nako, inhinyero naman pala si tatay. Tatay Henry, saan po kayo nagtatrabaho ngayon? Dito o kayo po yung nag-a-abroad? Actually po, ang nasa abroad po ay ang aking misis. Opo, anong pangalan niya? Lolita Pichay po. Nasaan po siya? Sa kasalukuyan po, madam, ay nasa Canada. Naku, nandiyan ang aking mga Calvelo family, ang pinsan ko. Yung may-ari po ng Molly Maid, yan. So nasa Canada siya. At gano'n na siya katagal sa Canada? Magpo 4 years na po, madam. 4 years. So ngayon naman po, engineer naman kayo dito sa Pilipinas. Opo, madam. Kaya naman pala, may sinusunod. May sinusundan pala to si Henmark. Marami pong salamat, Tate Henry. Ngayon naman po, ipapakilala natin ang ating si kapatid Andrea Aranda, isang cum laude. Magandang gabi po, Ate Marisa, at magandang gabi rin po sa lahat ng nanonood ng Buhay OFW. Okay. Ako po ay nagtapos sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila with the degree of Bachelor of Science in Psychology. Ayan, maraming salamat. Ngayon naman po, kilalanin natin si kapatid Jose Marie de Vera, isang cum laude. Good evening po sa lahat ng viewers ng programang ito. Ako po si Jose Marie, nagtapos ng Bachelor of Science in Computer Science and Information Technology sa Asia Pacific College. Maraming salamat, Jose Marie de Vera. At syempre, kilalanin natin ang iyong nanay at tatay na loving talaga sa isa't isa. Sabay sila talagang dumating dito. Si Nanay Teresa at Jose Padilla de Vera. Nanay Teresa, ano naman po yung open smile kayo? Happy po ba kayo dahil cum laude ang inyong anak? Una sa lahat, magandang gabi po, Ma'am Marisa, at sa lahat po ng nanonood sa programang ito.
Isa pong karangalan na maging bahagi nito, no? Apo. Dahil po sa karangalang ibibigay sa amin ng aming anak, talagang proud parents po kami para sa kanya. Ano po masasabi nyo ngayon? Nakita nyo na po, nag-cum laude pang anak nyo na si Jose. Masaya-masaya po ako. Nagpapasalamat din po ako sa OWA sa suporta nila sa aking anak. Ilaw po. Ngayon naman po ay si Kevin Romeo Lucas, isang cum laude. Magandang gabi, Romeo. Magandang gabi din po, Ate Marisa. At magandang gabi po sa mga nanonood ng Buhay OFW. Ako po si Kevin. Nagtapos po ng Bachelor of Science in Biology sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ayan, biology naman, UP naman to, okay. Ano ang naging driving force mo para magpatuloy ka na maging scholar at ikaw pa ay naging cum laude? Ano ang nagtulak sa iyo para talaga magsumigasig? Sa akin po kasi, sinet ko po yung goals ko sa umpisa pa lang. Sabi ko po sa sarili ko na mag-aaral po ako mabuti. Hindi po kasi biro ang trabaho ng tatay ko sa ibang bansa. At sa kahit ano sigurong trabaho, kahit anong trabahong OFW, mahirap. So, para masuklian ko, kailangan kong galingan sa school, kailangan kong gawin lahat ng sakripisyo. Kung may sakripisyo siya, sakripisyo din yung ginagawa kong pag-aaral. Ngayon naman, tanungin natin ang ating kapatid na si Jo Marie. Marami sa ating mga kapatid na OFW, pag naiwanan kanilang mga anak, hindi na iiwasan na kung minsan naliligaw ng mga landas dahil siguro nalulungkot, most especially, or walang tumitingin, kung minsan naman nagkakaroon ng bad influence ang mga barkada, at kung iba naman, tinatry ang napakaraming bagay, gusto daw lang matikman out of curiosity. Anong may papayo mo, kapatid, sa ating mga anak din ng mga OFW? First of all, hindi naman nila kailangan na subukan yung mga bagay-bagay. Siguro, nandun yun sa pagpapalaki ng mga magulang nila. So, tingin ko, dapat gawin nila, alamin nila yung tama at mali, yung difference between sa tama at mali, para maisaayos nila yung buhay nila. Tsaka, kung meron man napapabayaan, meron namang isang hindi nagpapabaya sa atin, yung nasa taas. Prayers lang palagi. Tsaka, kung may gusto tayong marating sa buhay natin, tatandaan lang natin lagi na pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kapatid Andrea, ikaw naman, ano may papayo mo sa mga kabataan natin na naliligaw ng landas? Unang-una, yung sakripisyo ng mga magulang nila, kailangan alalahanin nila eh. Isa pa, hindi naman sila malalagay sa gantong sitwasyon kung alam ni God na hindi nila kakayanin. Basta isipin lang nila na lahat ng bagay may rason. Nasa perception yun ng tao kung paano niya dadalhin yung mga problema niya sa buhay. Isipin lang natin na mahal tayo ng mga magulang natin. Tsaka ginagawa nila yung mga bagay na yon, ginagawa nilang magsakripisyo sa ibang bansa para rin sa atin. Kaya para dun sa mga anak ng OFWs na minsan po naliligaw na medyo ng landas, mag-pray lang sila palagi. Tsaka wag nilang kakalimutan na lahat ng bagay may matututunan tayo. Naku, maraming salamat, Andrea. Napakaganda. Tatay Henry, ikaw ang dapat na sumagot nito, diba? Kung ikaw ang papipiliin, dahil ngayon si Henmark nakagraduate na with flying colors, diba? Gugustuhin mo ba na dito na siya mag-exercise ng kanyang profesyon, dito na siya magtrabaho, or mangibang bansa din siya at maging OFW natin? Kung ako ang pamimiliin, kapatid na Marisa, ay dito na rin siya sana mamamalagi. Pero kung may mga pagkakataon din na kailangan din siyang kanyang serbisyo sa ibang bansa, para rin sa ating bansa ay pumapayag din ako. Nako, go, diba? Yan ang sinasabi ni Tatay. Mark, ikaw, gusto mo ba mag-abroad, magtrabaho doon? Mas malaki ba ang dollar, greener pasture? O gusto mo dito na sa atin, sa Pilipinas, mamalagi at magtrabaho? Sa totoo lang po, Ate Marisa. Sa totoo lang, ha? Listen. Kumbaga, kung ako po tatanungin, gusto ko rin po talagang dito muna magtrabaho. Pero kung nagkaroon po ng malaking oportunidad na ako'y makapag-ibang bansa at makahanap po ng magandang trabaho po doon, igagrab ko po yung opportunity na makapag-ibang bansa para
para magkaroon po ng magandang kinabukasan. Kausapin naman natin ang ating kapatid na si Miguel. Ayan, Miguel. Ikaw naman ang tatanungin ko. Karamihan kasi sa ating mga kabataan, parating sabihin gusto namin mag-abroad, 'di ba? Kung ikaw ba may pagkakataon na sinasabi mo na sanang nanay ko o ang tatay ko, dito na lang sila, dito na lang kami magpursige, or no regrets ng isa sa mga magulang mo. Sinong nasa abroad, nanay, tatay? Tatay ko po. Tatay, na si tatay okay lang nasa abroad, kasama mo si nanay dito? Opo. Okay. Kung ikaw papipiliin, gusto mo magkakasama na lang kayo o okay lang naman yung ganitong setup? Kung ako pagpipiliin, okay lang naman po yung ganitong setup. Lagi naman po umuwi si Papa. So, every year umuwi po siya. So, hindi naman po siya nagkukulang sa amin. And with since OFW po siya, natutustusan po niya yung gastusin namin. Okay. Okay naman yun, di ba? Naniniwala ho ba kayo na para umasenso ang buhay natin, kailangan mag-abroad tayo? Oo naman, pero kahit saan, pag ikay magtrabaho kahit saan, umasenso naman sa magandang paraan. Tama. Aasenso tayo basta maayos ang lahat, legal, wala tayong tinatapakan. Aasenso po tayo basta may tiyaga tayo at marunong maghanap buhay, di ba po? Ngayon kausapin naman natin si kapatid Melvin. Okay. Ano ang gusto mong ibigay na payo sa mga scholars na mga susunod pa sa yapak ninyo na mga hindi naman natin pwedeng sabihin lahat ay pwedeng mag-magna cum laude, as a whole in general, anong gusto mong message para sa mga kababayan natin, mga scholars pa rin, na sa mga susunod pang taon mula sa OWA? Sa lahat po ng mga anak ng OFW na scholars din ng OWA ay magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral, mas galingan nyo pa. At kahit hindi man kayo graduate na isang honors, at least ay pinagpaguran nyo, nag-aral kayo ng mabuti. At gawin natin ito para sa mga magulang natin. Tandaan natin na ito yung pinakamalaking gift na pwede nating ibalik sa kanila. Ayan, maraming salamat. Napakaganda. Ngayon naman, kapatid Ricardo, ang katanungan ko naman sa iyo, ano ang greatest fear mo sa ganitong setup? Sino ang OFW sa inyo? OFW yung parents ko, laging wala. So parang dahil naghahanap kami ng parang buong parental love. Baka dahil sa constant seeking of this type of love, baka mahanap namin yun sa ibang tao. So baka dahil doon maging dulot to ng pagbiyak ng pamilya. So dahil hinahanap namin sa ibang tao yung kakulangan ng presensya ng mga OFWs na bilang parents. Marahil pwede ito maging dahilan nun. Sa ating mga scholars at syempre sa mga magulang, nako, saludo po kami sa inyo dahil kayo po ang mga tunay na ilaw at haligi ng ating mga tahanan. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ay remit, may ngiti sa bawat padala. Ay remit, mag-I-remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Mahilig ba kayong bumisita sa resort? Ginusto niyo ba mag-stay sa resort ng pangmatagalan? Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy, gives you the chance to live in a resort every day. Introducing Kasara, isang high-end residential condo community in Pasig City with a true resort feel. After years of hard work, ma-enjoy mo na ang tunay na relaxation. Mabibigay mo na rin itong resort lifestyle as a gift to your family. Ang Kasara ay isang 6-cluster tropical themed development
na umaapaw with resort-style amenities. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Kasara? Ito ay derived from the Sanskrit word meaning lake. Pagpasok mo pa lang sa community, may makikita ka ng water fountains. Ang mga residential clusters nakapalibot sa isang malawak na man-made centerpiece lagoon sa ground level. May white beach sand dito, so para ka talagang nasa resort. Meron pang iba't ibang klaseng freeform and pocket pools. Hindi lang swimming at paglalaro sa tubig ang mga activities sa Kasara. There are so many other amenities. May beach volleyball court, playground, multi-purpose hall, multi-purpose court, jogging path, putting green para sa mahilig mag-golf, function rooms, game room at library. Mala-resort din ang inyong condo. Choose from studios and suites with 1 to 2 bedrooms. Maaliwalas ang layout ng mga ito, so parang you're on vacation every day. Malayo sa worries at stress ang Kasara, pero malapit ito sa lahat ng kailangan mo. Located at the heart of Pasig, minutes away lang ang community from key destinations via C5 Road. Makakasiguro ang mga OFW na prime investment ang Kasara dahil ito ay developed by Empire East Elite, isang subsidiary ng Megaworld, the Philippines' #1 condo developer. Kasara, ang resort condo community na alay ng Megaworld International para sa inyo. Sa mga OFW na mahilig sa resort, this is the best property for you. Contact the Megaworld International office in your territory for inquiries. Or if you're visiting the Philippines, please call the following numbers. Or kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Matagumpay ang traditional gala ball ng mga honorary members and officers ng I-Do Club Foundation para sa taong 2013. Ang presidente po ngayong taon ay si Dr. Steve Nazaret, ang aking pong pinsan, at si Miss Nora Torres. Ang taunang okasyon na ito ng I-Do Club Foundation ay pinangunahan din po ng ating butihing mayor ng Tanawan, Batangas, ang mahal nating kapatid na si Mayor Sonia Torres Aquino, with the full support of Tanawan, Batangas Vice Mayor Julius Platon, past President of I-Do Club Dr. Edwin Mercado, at kapartner din po ang inyong lingkod bilang past President. Ang I-Do Club Foundation ay isang non-profit, non-government organization na binuo po ng mga prominente at kagalang-galang na mga personalities ng Tanawan, Batangas para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Tanawan. Ako po ay isang tunay na anak ng Tanawan, Batangas, kaya buong-buo po ang suporta na ibinibigay ng Buhay OFW TV para sa mga proyekto ng I-Do Club Foundation. Ilan po sa mga proyekto para sa ika-64 na taon ng I-Do Club Foundation ay ang football grassroots kasama po ang ASCALs para sa mga kabataan ng Tanawan, job fairs, skills trainings and seminars, at one-stop processing for NSO certificates and DFA passports. Nag-launch po ng Home for the Elderly ang ating pong I-Do Club Foundation. Ito po ay gagawin sa lalong madaling panahon. Kudos and congratulations po sa ating I-Do Club Foundation. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ang Buhay OFW po ay patuloy na magsisilbing tulay para sa inyong mga kwento at suliranin. Magkita-kita po tayo sa susunod na Buhay OFW. Ako po ang inyong kapatid Marisa Dalmar na handang maglingkod.
kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. To go travel. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. Dapat kang purihin